May isang tanong na paulit-ulit na lumalabas sa isipan ng maraming Pilipino. Paano nga ba yung iba, kahit nagsimula sa wala, nakakaabot sa financial clarity at abundance? Paano nangyayari na may mga taong galing sa simpleng background, walang connections, walang inherited wealth, pero ngayon ay nabuhay ng may freedom at may kakayahang magdesisyon ng hindi limited ng pera? Ito ay hindi magic. Hindi ito swerte lang. At hindi rin ito dahil sa isang sekretong formula na hidden lang sa ilang piling tao. Ang totoo, maraming high performers na nag-share ng similar patterns of thinking and behavior. Ang mga prinsipyong ito ay documented na, studied na, at ginagamit ng mga taong nag-transform ng kanilang financial reality. Ang challenge lang, karamihan sa atin ay nakalock sa isang mental framework na tinatawag nating isang kahig, isang tuka. Ito yung pakiramdam na laging kulang, laging ikakapit lang, walang progress. Pero ang reality, ang mindset na yan mismo, ang bumubuo ng cycle na mahirap break-in. Kaya sa video na ito, hindi tayo mag-usap ng shortcuts o guarantees. Mag-uusap tayo ng principles, ng observations, ng patterns na nakikita sa mga taong nag-succeed kahit nagsimula sa zero. Bago tayo mag-dive deep, gusto kong i-address ang isang kalaban na shared natin lahat. Hindi ito yung mga taong nag-succeed. Hindi ito yung economy. Ang tunay na kalaban ay yung internal narrative na nagsasabi sa atin na imposible para sa atin ang growth na iyon. Yung crab mentality na kapag may nakikita tayong umaakyat, instead na mag-inspire, nag-doubt tayo. Yung skepticism na sobrang rigid na hindi na tayo open sa new perspectives. Maraming tao ang stuck hindi dahil sa lack ng opportunity, kundi dahil sa rigid thinking patterns na hindi nila nare-realize. Ang video na ito ay para sa mga taong handang mag-examine ng sariling mindset, handang mag-adjust at handang mag-commit sa process ng internal transformation. Kung nakikita mong valuable ang ganitong klaseng conversation, pwede mong i-like para mas maabot pa nito ang ibang taong gustong mag-grow. Hindi ito dahil may special power ang like button, pero tumutulong ito sa algorithm na ma-distribute ang content na education-focused at constructive. Simple gesture lang, pero malaking tulong para sa community na gustong matuto. At habang nandyan ka na, pwede mo ring i-share kung may kakilala kang makaka-benefit sa discussion na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang core principle na madalas overlooked pero sobrang powerful. Si Napoleon Hill, isang author na nag-study ng hundreds of successful individuals noong early 1900s, ay nag-document ng pattern na consistent sa kanilang journey. Hindi niya sinabi na may magic formula. Sinabi niya na may certain mental attitudes and habits na repeatedly nag-appear sa mga taong nag-transform ng financial status nila. Isa sa mga yan ay ang concept ng definiteness of purpose. Ito ay hindi lang simpleng pangarap. Ito ay yung clarity na sobrang specific, sobrang vivid, na parang nakaprogram na sa system mo. Maraming tao ang may gusto. Gusto nila ng better life. Gusto nila ng financial stability. Pero ang gusto na yan ay vague. Walang direction. Walang specificity. Ang mga taong nag-succeed ay may clear picture ng kung saan sila pupunta. Hindi lang gusto kong yumaman, kundi gusto kong makabuild ng business na nagbibigay ng financial freedom, na align sa values ko, at na tumutulong sa community. Key terms yung difference, yung una ay wish, yung pangalawa ay intention with direction. Ang interesting observation dito, maraming successful individuals ang nag-start ng journey nila hindi dahil sa may capital sila. Nag-start sila dahil may burning desire na clear at consistent. Yung desire na yan ay nag-fuel ng action, nag-fuel ng persistence, nag-fuel ng willingness na mag-learn ng skills na kailangan. Kasi isipin mo, kapag vague ang goal mo, madali kang madistract, madali kang sumuko kapag may challenge. Pero kapag crystal clear yung vision mo, kahit mahirap ang situation, may pull ka towards that direction. Yung clarity na yan ay nag-serve as compass. At yung compass na yan, hindi nagbigaranti ng smooth journey, pero nagagaranti na hindi ka maliligaw. Alam mo kung saan ka papunta. Alam mo kung ano ang next step. Alam mo kung ano ang irrelevant at dapat ignore-in. Yan ang power ng definiteness of purpose. Hindi magic, psychological clarity lang na nag-guide ng decisions.
Ngayon, may kasunod na principle na deeply connected dito. Ito ay yung concept ng organized planning. Maraming tao ang may dreams pero walang systematic approach. Ang organized planning ay hindi complicated. Ito ay simpleng process ng pag-breakdown ng big vision into actionable steps. Isipin mo yung vision mo as destination. Ang organized planning ay yung roadmap. Yung mga successful people na nag-start from nothing ay hindi nag-jump blindly. Nag-research sila, nag-study ng industry, nag-connect sa mentors, nag-invest ng time sa pag-develop ng skills. Yung wala na starting point nila ay hindi naging excuse para hindi mag-prepare. In fact, ang lack of resources ay naging reason para maging strategic. Kasi pag limited ang resources mo, kailangan mong i-maximize every move. Kailangan mong mag-focus sa high-impact actions at doon nag-develop yung habit ng efficiency and resourcefulness. Sa Philippine context, may term tayo na diskarte. Pero ang diskarte na productive ay hindi yung shortcuts or workarounds na unethical. Ang real diskarte ay yung creative problem solving within integrity. Yung ability na makakita ng opportunity kahit mukhang wala. Yung willingness na mag-experiment, mag-adapt at mag-pivot kapag hindi gumagana ang strategy. Ang mga taong nag-succeed from scratch ay masters ng adaptive planning. Hindi sila rigid, hindi sila sumusuko kapag plan A ay nag-fail. Meron silang plan B, C, D hanggang makakita ng combination na gumagana. At yung persistence na yan, hindi dahil sa stubbornness. Dahil sa faith in the process, hindi blind faith. Educated faith based on observation and learning. Kung may line dito na nag-resonate sa'yo, pwede mong i-share sa comments. Minsan, ang pagsulat ay nakakatulong para maklarify ang iniisip natin. Kapag sinispell out mo yung realization mo, mas nagso-solidify siya sa mind mo. At pwede ring mag-spark ng conversation na makaka-benefit sa ibang viewers din. Walang pressure, pero kung feel mo na mag-share, go lang. Minsan, yung simple insight mo ay exactly what someone else needs to hear. Ngayon, pag-usapan natin ang practical side. Paano ba talaga nag-start ang mga taong naging successful kahit walang initial capital? Una, nag-invest sila sa skill development. Hindi yung passive learning na puro consume lang ng content. Yung active learning na may application. May deliberate practice, maraming free resources ngayon. May YouTube, may free courses online, may communities na willing mag-share ng knowledge. Ang difference lang, yung mga nag-succeed ay nag-commit sa consistent learning schedule. Hindi basta nood-nood lang. May note-taking, may reflection, may immediate application ng natutunan. Yung learning nila ay intentional, hindi accidental. Pangalawa, nag-focus sila sa value creation rather than immediate income. Ito ay counterintuitive sa kultura natin na kailangan kumita agad. Pero ang mga high performers ay nag-invest ng time sa pag-build ng skills and reputation muna. Nag-volunteer sila ng services. Nag-offer ng help ng walang expectation. Nag-build ng portfolio, nag-establish ng credibility. At habang ginagawa nila yan, nagde-develop yung network nila. Nag-grow yung referrals. At yung initial walang bayad na work ay nag-turn into opportunities na may value na. Hindi overnight, pero systematic. Ang beauty ng approach na ito, pag nag-focus ka sa value creation, ang income ay natural consequence. Hindi siya yung primary goal. Side effect lang siya ng consistent value delivery. Pangatlo, nag-develop sila ng financial discipline kahit maliit pa ang kita. Ito yung pinaka-challenging kasi pag limited ang resources, ang tendency ay gastos agad lahat. Pero ang mga nag-transform ng financial status nila ay nag-establish ng habit ng delayed gratification. Nag-set sila ng percentage ng income, kahit maliit, para sa savings or reinvestment. Hindi dahil malaki yung amount, dahil nagbo-build ng habit. Kasi ang habit na yan, pag tumaas na ang income, automatic na. Hindi mo na kailangan mag-adjust ng mindset kasi built-in na yung discipline. Maraming tao ang nag-e-earn ng mas malaki, pero stuck pa rin kasi nag-scale din ang lifestyle, yung tinatawag na lifestyle inflation. Pero yung mga nag-succeed ay nag-maintain ng intentional gap between income and expenses. Yung gap na yan ay nag-serve as fuel para sa next level ng growth. Pang-apat, nag-surround sila ng tao
na aligned sa vision nila. Hindi sila nagstay sa environment na puro doubt at negativity. Hindi dahil mayabang sila or nag-cut off ng relationships. Pero nag-seek sila ng additional communities na growth-oriented, nag-attend ng events, nag-join ng groups, nag-connect online sa mga taong nasa journey din. Kasi ang environment ay powerful factor sa mindset. Pag nakikita mo everyday na ang norm ay complacency, mahirap mag-aim high. Pero pag nakikita mo na ang norm ay continuous improvement, ang standards mo ay nag-a-adjust naturally. Ito ay hindi elitism. Ito ay intentional environment design para sa growth. Panglima, nag-develop sila ng resilience through reframing. Ang challenges ay inevitable. Yung mga nag-succeed ay hindi nag-avoid ng problems. Nag-approach sila differently. Instead na, bakit ako? Nag-ask sila ng, ano ang matututunan ko dito? Instead na, victim mentality, nag-adapt sila ng student mentality. Every setback ay naging lesson. Every failure ay naging data point. At yung perspective shift na yan ay hindi innate. Yan ay conscious choice na repeatedly practiced hanggang naging default mode. Maraming studies sa psychology ang nag-show na resilience ay skill, hindi personality trait. Pwede i-develop through intentional practice. At yung practice na yan ay nag-start sa pag-recognize ng negative thought patterns, then deliberately choosing alternative interpretations na constructive. Pang-anim, nag-commit sila sa consistency over intensity. Maraming tao ang nag-start ng journey ng sobrang intense, full energy. Tapos after few weeks, burnout. Wala nang momentum. Ang mga nag-succeed ay nag-pace ng sarili nila. Nag-set ng realistic daily actions na sustainable. Hindi spectacular, pero consistent kasi ang compound effect ng small actions over time ay mas powerful kaysa sporadic bursts of massive effort. Imagine mo, pag nag-invest ka ng 1 hour per day sa skill development, yan ay 7 hours per week, around 30 hours per month, 365 hours per year. Yan ay equivalent ng more than 40 full workdays dedicated sa growth. Lahat yan from just 1 hour per day. Hindi dramatic, pero kapag tinignan mo ang cumulative effect, life-changing. Pang-pito, nag-leverage sila ng available technology and platforms. Dati, para mag-start ng business, kailangan mo ng physical store inventory, malaking capital. Ngayon, pwede kang mag-start ng service-based business online with minimal cost. Pwede kang mag-offer ng freelance services. Pwede kang mag-build ng personal brand. Pwede kang mag-create ng digital products. Ang barriers to entry ay significantly lower na compared before. Ang mga nag-maximize ng opportunities na ito ay yung mga open-minded sa digital transformation. Hindi sila nag-resist ng technology. Nag-embrace nila, nag-learn, nag-experiment, at yung openness na yan ay nag-unlock ng opportunities na hindi available sa previous generations. Pangwalo, nag-practice sila ng gratitude without complacency. Ito ay delicate balance. Grateful sa current blessings pero hindi content sa current level. Ang gratitude ay nag-maintain ng positive energy and mental health. Pero yung drive for growth ay nag-push towards next level. Hindi contradiction yan. Yan ay integration. Pwedeng maging grateful sa progress while actively working towards bigger goals. In fact, ang gratitude ay nag-fuel ng motivation kasi nagre-recognize ka ng improvements kahit small. At yung recognition na yan ay nag-reinforce ng belief na capable ka ng growth. Pang-siyam, nag-invest sila ng time sa self-awareness. Nag-reflect, nag-journal, nag-assess ng strengths and weaknesses. Hindi para mag-dwell sa negativity, para mag-strategize. Kasi pag alam mo ang strengths mo, pwede mong i-maximize. Pag alam mo ang weaknesses mo, pwede mong i-address through learning or delegation. Ang self-awareness ay foundation ng strategic decision-making. Maraming tao ang nag-move through life ng reactive. Yung mga nag-succeed ay proactive. At yung proactive approach ay nag-start sa pag-understand ng sarili. Pang-sampu, nag-maintain sila ng long-term perspective. Hindi sila nag-focus sa instant results. Nag-focus sila sa trajectory. Kasi ang success ay hindi event. Ito ay process. Ito ay accumulation ng daily decisions aligned sa vision. Maraming tao ang sumusuko kasi hindi nila nakikita ang immediate results. Pero ang mga nag-persist
ay may understanding na ang compounding ay nag-start slowly then accelerates. Yung initial phase ay parang nag-push ka ng heavy object, sobrang effort, minimal movement, pero once nag-gain ng momentum, mas madali na. At eventually, yung object ay nag-move on its own dahil sa accumulated force. Yan ang analogy ng consistent effort over time. Mahirap sa start, pero pag nag-persist, ang momentum ay mag-work for you. Lahat ng principles na yan, hindi secrets, hindi hidden knowledge, available sa lahat. Ang question lang, sino ang willing mag-commit? Sino ang willing mag-sacrifice ng instant gratification for long-term growth? Sino ang willing mag-invest ng time and energy sa transformation? Kasi yan ang real difference. Hindi yung access sa information. Kasi information ay abundant na. Ang difference ay yung application, yung discipline, yung persistence kahit walang immediate validation. At yung qualities na yan, hindi inherited, hindi genetic. Yan ay developed through choice and practice. Isipin mo kung saan ka ngayon after 1 year kung nag-commit ka sa consistent growth. Imagine yung skills na ma-develop mo, yung network na mabubuild mo, yung opportunities na mag-open. Ngayon, isipin mo kung saan ka after 3 years, after 5 years. Yung trajectory na yan ay nag-start sa decision today, hindi bukas. Kasi bukas ay magiging today din. At pag nag-postpone ka ulit, cycle lang yan. Ang mga taong nag-succeed ay nag-break ng cycle na yan by deciding now and committing sa process. Hindi perfect execution, kasi walang perfect. Pero committed execution kahit imperfect. Kasi imperfect action beats perfect inaction every single time. Ang cost ng staying where you are right now ay hindi obvious kasi comfortable naman, familiar, safe. Pero ang hidden cost ay yung opportunities na hindi mo mai-explore, yung potential na hindi mo mafu-fulfill, yung financial freedom na hindi mo mai-experience, yung future regret na what if nag-try ako. Maraming tao sa late stage ng life ang nag-regret hindi ng mistakes nila. Nag-regret sila ng actions na hindi nila ginawa, ng risks na hindi nila tinake, ng dreams na hindi nila pinursue. At yung regret na yan ay mas painful kaysa temporary discomfort ng growth process. Kasi yung discomfort ng growth ay may direction, may purpose, may potential payoff. Pero yung regret ng inaction ay permanent. Walang redemption arc unless mag-decide ka ngayon na mag-start. Hindi ko sinasabing madali, hindi ko sinasabing guaranteed. Ang sinasabi ko lang, maraming tao na nagsimula sa similar situation mo, or even worse, ay nag-succeed through consistent application ng principles na proven na. Hindi dahil special sila, dahil nag-commit sila. At kung nag-commit sila, pwede ka rin. Walang magic, walang shortcuts, pero may clear path. At yung path na yan ay nag-start sa decision na mag-invest sa sarili mo. Mag-invest ng time, mag-invest ng energy, mag-invest ng focus, kasi ikaw ang most valuable asset mo. Lahat ng external achievements ay reflection lang ng internal development. Pag nag-invest ka sa pag-upgrade ng mindset, skills, and habits, ang external results ay natural consequence. Ngayon, kung nandito ka pa rin at nag-absorb ng information, ibig sabihin, ready ka na sa next level ng journey mo. Ang video na ito ay introduction lang. May mas malalim pang concepts and strategies na ma-explore natin sa future content. Kung gusto mong patuloy na matuto, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification, at maghanda para sa susunod na video. Walang pressure. Ikaw ang nag-control ng journey mo. Pero kung aligned sa goals mo ang continuous learning and growth, nandito kami to support that journey. Maraming valuable insights pa na pwedeng ma-share. Maraming practical applications pa na pwedeng i-discuss. At lahat yan ay available para sa mga taong committed sa transformation. Kaya kung ikaw ay isa sa kanila, see you sa next video. Mag-invest sa sarili mo. Mag-commit sa process. At abangan ang susunod na discussion na mas technical and more actionable pa hanggang sa muli.